Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon saan man po kayo nandoon. Welcome po dito sa Huntahan ng Bayan TV. Balikan po natin itong bahagi ng naging pagdinig doon sa Kongreso, doon sa budget ng ating Vice Presidente. Tingnan po natin itong si Dan Fernandez kung paano gustong-gusto niyang bingwitin o siluin si VP Sara Duterte para sa kanilang planong makagawa ng kaso para sa impeachment. Tingnan niyo po ito. Just the last one, and I just wanted to be clarified, Madam Chair, because there's accusations coming from the Vice President that there is a collective action that to be taken by this committee on attacking the budget, especially the COA report on the confidential fund of the Vice President. I think we need to be clarified if there is such action that will be taken by this committee. So ito po yan. Ang sinasabi po nitong si Fernandez, ayaw pa kasing Tagalogin para madaling intindihin kasi hindi rin naman masyadong maintindihan ang kanyang sinasabi. Basta ang pagkaintindi ko po, mayroon siyang sinasabi na ayon daw kay VP Sara ay may pinagsama-samang aksyon o gawa ang mga kongreso para siya ay tirahin doon sa kanyang confidential fund. So yan po ang isang pinipilit niya na gawin, na hulihin si VP Sara. Ituloy po natin. I think it is unfair to all of us, especially kami, galing lang po kami sa kabilang hearing, and we decided to check it out, what is being discussed in this committee. Then suddenly we will be a part of this conspiracy or a collective action that will be taken against the confidential fund of the Vice President. And hearing the side of the Vice President on the repetitive reply on not answering, I think it will set a bad precedent. What prevents other departments that we will be inviting over to do the same? And I think it is incumbent upon her, with all due respect and with humility, for us to be clarified. At yun daw pong mga itinatanong nila na paulit-ulit lang ni sinasagot ni VP Sara ng iisang sagot ay hindi raw po magandang pangitain doon sa iba pang ahensya na pwede nilang imbitahin para tanungin. At ang gusto po nilang mangyari, tanggapin na lang ni VP Sara kung ano yung gusto niyang ipatanggap. Ito po kasi, gustong-gusto niyo talagang bingwitin dito si VP Sara eh. Tingnan po ninyo. On those budget that was used for the confidential fund. And I think being a part of the accusations that we are part of the collective action to malign her on the confidential fund is something that is out of order. I know, Madam Chair, that kung titignan naman po natin yung budget niya for 2025 na 2 billion and comparing to 2024 budget na 1.8, myself, I will move to approve this budget because ang liit lang naman po ng increase niya. But what hurts me ay yung pong masama po tayo doon sa sinasabi po niya na meron po tayong collective action to malign her. So do you wish to introduce Abong John? And ang sinasabi ko lang po sana, I want to be clarified that it is a collective action of this committee to have a malicious intent on asking the confidential fund of the Vice President on the previous years. We are doing that in the different committees. We are doing that in the different investigations. And what I'm trying to point out, Madam Chair, I hope that the accusation of the Vice President have basis on trying to involve everybody on this conspiracy to attack her. So yan po.
ang gusto niyang mangyari, hindi raw siya kasali kung meron man doon sa collective action na i-conspire at labanan o sirain siya o laban sa kanya doon sa confidential fund, at hindi raw po siya kasali ron. Kaya gusto niya pong linawin. Ituloy-tuloy po natin ito. So just to That is one clarify, thing to be clarified, Mr. Chair. absolutely, we have absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack. If I also may use that word, nandito lang po tayo para kilatisin ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. Yun lang po. Yun lang po, maliwanag. May point of clarification, Mr. yes po. Chair. So yan po ang naging paliwanag nitong mala-artistang dramatista na si Stella Kimbo, na wala daw plano, wala daw action against the Vice President. Pero sa kanila pong ginagawa kitang-kita. Pero ituloy po natin at nang makita natin kung paano sila sinupalpal ni VP Sara. That conspiracy theory of having this a pre-attack on her budget is being conspired by this committee. And if that is so, let me out, Madam Chair. Hindi po kasama doon. And I hope that the good Vice President will amend her statement involving everybody for this action taken by this committee, Madam Chair. Would Madam Chair, Vice President wish to... I did not say tumatawa. Gusto niyo ulitin? Gusto niyo... So yan na po, ito na po, inisiasar po ni VP Sara yung kanyang mga sinabi, at dito po nagmukhang parang tanga itong si Kimbo at itong si Dan Fernandez. Pasa ulit sa Secretary kung anong sinabi ko. I did not say tumatawa kayo. Number 2, I did not say attack by the committee. Number 3, I did not say collective action. Sa kanya nang galing yun. So yun pong mga sinasabi ni Dan Fernandez na attack by the committee at collective action ay hindi po nanggaling kay VP Sara. Yan po ay gawa niya kasi nga gustong-gusto niyang mabingwit si VP Sara. I did not say conspiracy theory. Sa kanya nang galing yun. Mabasa niyo ulit kung ano sinabi ko. So yan po, inisa-isa po ni Sara, ni VP Sara yung mga pinagsasabi ni Fernandez. Una, yung tumatawa, collective action daw, yung conspiracy theory, lahat po yan ay harap-harapan niyang sinabi na kay Dan Fernandez nang galing. And so, Madam Vice President, because those words were uttered by Madam Chair, I just because you don't like my answer. Nakita niyo po kung paano magkanda bulol-bulol si Kimbo at naghahalin-hilan pa sila ni Dan Fernandez sa pagkukunwaring tama yung nangyayari. Pero ang gusto po ngayon ni Kimbo, palagpasin na lang yung issue at pumunta na sa ibang bagay. Ito po yung nahuli-uli siya ni VP Sara doon sa kanyang stick to the plan. You don't like how I answer. You don't like my demeanor. Hindi ibig sabihin na hindi ako sumasagot. Yan po, nilinaw po ni VP Sara na yung pagsagot niya ay maaaring hindi gusto nung nagtatanong o hindi niya gusto kung ano yung sinabi. Kaya ang sinasabi nila hindi sumasagot. Pero sa totoo lang, sumasagot po ang ating Vice Presidente. So pinapalabas na lang nilang hindi sila sinasagot kasi hindi tumutugma doon sa gusto nilang sagot. That's the reason why, Madam Chair, I asked for the point of clarification. Yes, so, again, now that the pwede lang Vice, po sana. now that the Vice President, Sandali lang po, para hindi po tayo nagsasabay-sabay, merong clarification na hiningi at nag-clarify naman po ako. Wala pong plano kasi kanina, very clear ang sinabi naman po, there was a plan, stick to the plan. Wala rin po akong natatandaan. So yan po, si Kimbo mismo ang nagsabi na meron pala talagang plano at mag-stick na lang tayo sa plano. Yun ang gusto niyang mangyari. So,
talaga pong naka-script na ito at hindi pa ginagawa yung hearing, ay mayroon na silang mga kasagutan. Kaya po kapag hindi nagtugma doon sa actual na sagot, hindi nila maipasok doon sa kanilang script at masisira sila. So ituloy po natin. Saying let us all stick to the issues, which is the budget. So yun na lang po. Let's just end here and so that we can move on. Yes, Madam Chair. Goodbye na lang po sana. Let's move on. Meron pa pong isang budget pagkatapos nito. Lastly, that's the reason why I asked for a point of clarification. The point of clarification is to be clarified by the resource person. And if that is the answer of the good Vice President, I will accept that her intention is not to involve everybody on a collective attack on and we are happy with that clarification on the answer of the Vice President. But of course, So, tingnan nyo po yan. Pinipilit pa rin po nitong si Dan Fernandez na yung collective action, collective force ng Kongreso ay galing kay BP at saka yung conspiracy theory ay galing kay BP. Pinipilit pa rin niya pong ipasok si Sara doon sa kanyang bitag na aminin ni Sara na meron siyang iniisip na ganon. At nagmukha na pong katawa-tawa itong si Dan Fernandez. Kumbaga parang bata na lang na tumatawa na lang nang wala ang kahulugan. just wanted to repeat it. Tinan po, yan o. Thank you so much, Madam Chair. Madam Chair, yes, Madam Vice clarification is understandable if you want to be clarified of the words I uttered. I didn't say collective action. I didn't say conspiracy theory. It made clear, I didn't Madam Vice say President. I've been attacked by the committee. Hindi na galing sa akin yun. So ano i-clarify ko doon? Yes, ma'am, noted po. It has been Yung script kasi nagkakabuhol-buhol na yung script. Let's now proceed. So yan na po. Yun na po yung sinabi ni Sara na dahil sa katangahan nitong kanyang mga bata, nitong kanyang mga kasama, nagkakabuhol-buhol na yung script at hindi na nasusunod. Balikan po natin. Nakakatuwa eh. Nagkakabuhol-buhol na yung script. Let's now proceed. Madam Chair, just an inquiry from this representation. May I ask if this is a budget hearing on the budget of the OBP or is this a committee investigation already? This is a budget briefing by the Office of the Vice President. And with that clarification, let us move on to the next member. Our Honorable Vice Chair. So yan po. Ang investigasyon naman pala, ang hearing naman pala ay nakaukol dun sa budget ng OBP. Pero 90, sabi nga po ni Marcoleta dati, 99 ng tanong, 95% ng itinatanong ay tungkol doon sa confidential fund noon pang 2023. So parang pinipilit lang nila na sabihin na budget yung pinag-uusapan, pero ang gustong-gusto po talaga nila mawala sa focus si BP Sara at makapagsalita ng isang bagay na hindi tama para makakuha sila ng pagkakataong ibingwit o hulihin si Sara at makabuo sila ng kaso para sa impeachment. Yan po talaga yung direksyon. Pero kawawa yung mga kongresista na hindi nag-aaral, na hindi nakakaintindi ng batas, na hindi nakakaintindi kung paano sasabihin yung sinasabi dahil sa isang maling bigkas, nakukuha silang hulihin ni Sara at bali-balik rin sila na para silang mga batang walang kamuwang-muwang. Kamukha nitong si Dan Fernandez, yung conspiracy niya, siya pala yung nag-umpisa. So, bumalik lang sa kanya at napahiya lang siya. Ang nangyari, hindi na rin tuloy ni Kimbo, nasira na yung script. So, kailangan nilang magpalit ng isang topic. Kailangan nilang lumipat sa bagong tanong. So, yan po ang isang sistema dito sa committee na ito na hindi mga abogado o hindi nakakaintindi yung mga taong nagtatanong. Kaya po ganito ang nangyayari. So, sa atin pong nakikita, kung ganito lang naman ang gagawin ng mga kongresista na ito, medyo malabo yung sinasabi nilang makabingwit sila ng isang BP Sara para kasuhan ng impeachment. Kasi
kapag nagkataon na siniro nila yung budget ng presidente talaga, mukhang may problema. Mukhang may pagkakataon ng bating vice presidente na constitutionally ay mag-demanda. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.